At tayo manalangin at nawa gabayan tayo at nawa pumaparito ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. At siya'y dadako dito. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Abba Father. Maraming salamat, O Diyos, sa gift of life, Panginoon, at sa araw na yung ginawa, O Diyos, na mag-proclaim sa iyong salita, Panginoon. At pinapanalangin ko, O Diyos, na ikaw ang mag-manifest sa oras na ito, O Diyos, na maghayag ng salita, Panginoon. At idako mo ko sa iyong talikuran, Panginoon, at hindi yung kahinaan ko, hindi yung mga kahinaan ko, Panginoon, yung mga iba pang kamalian o anuman nasa pangangatawan ng ito, Diyos. Bagkus ikaw, Panginoon, ang magmamanifest sa oras na ito, Panginoon, maging sa online, na madama nila yung presensya mo, O Diyos, na the way na mahayag yung salita, mag-aalab aming bawat puso, Panginoon, na ito ay maitanim sa aming pinakamatabang bahagi ng aming bawat puso. O Diyos, na Panginoon, we cast out any the powers of evils, Panginoon, na makadisturbance, O Diyos, at nawa ito ay makonvert, Panginoon, into love at unity, Panginoon, sa iyong mga salita. Nawa, O Diyos, meron kaming makuha na provision sa mga salita na ito, O Diyos. At sa akin, Panginoon, gabayan ko, O Diyos, at ibuhos mo sa akin yung karunungan, pangunawa, at yung patnubay na may deliver ko ng maayos ang iyong salita, O Diyos. Maraming salamat. To your name, Jesus Christ, we pray. Amen at amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, nagagalak ba ang lahat na it's a Friday, no? Pag sa Middle East, is Friday po ginaganap yung worship service. Amen? Pag tayo sa nasa Asia, Philippines, amen? Every Sunday. So, shout out po sa mga kapatiran na nanonood at patuloy na nagpapagal sa ating Diyos. Kapatid, merong inahanda ang Diyos para sa iyo. Amen? So, shout out din sa mga leaders, pastors, amen? So, sa co-churches dyan sa Pilipinas, amen? So, maraming salamat. So, yung salita ng Diyos ay binaba niya in the book of Scripture, book of Matthew. Yun, nag-praise. Kapit lang, yun. Amen. So, praise God. So, the Scripture said, na in the book of Matthew, chapter 15, verses 21 to 28. So, story po to. Amen. Ng isang babae na merong anak na oppress, no? Ng isang demonyo. So, it says in verse 21, then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciple came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. 24, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Praise the word of God. Amen. So, pag tayo, no, na nakarelate dito, o yung nakabasa na, no, sa mga ate pong kapwa Kristiyano. Amen. So, maantig ka sa kwentong ito. Amen. It's about month of May. Amen. So, it's about continuing the Mother's Day celebrant. So, kinontinue ko lang po to encourage all the mothers dyan. Amen? O sa mga anak na mayroong pang nanay. Amen? At sa mga tatay na nagpakananay. Amen? So, alam natin na yung pagiging parenting is
difficult situation. Amen? But in this story, amen, matutunghayan natin kung ano yung dinadamdan ng babaeng ito. Bakit siya talagang nagpo-pursuing na mag-grant yung kanyang pinagpe-pray sa ating Panginoon. So, in this scripture, atin pong ma-feel, atin pong ma-visualize yung grace, mercy, compassion. Amen? Kasi in the last statement doon sa scripture, her daughter was healed from that very hour. Amen? So these are words that we often associate with our Lord Jesus Christ. Amen? Na nandun yung awa, nandun yung grace, na kahit hindi dapat sa iyo, binigay nating Panginoon, at yung compassionate, yung pagka mabait o pagka makumbaba ng ating Panginoon. So now indeed, throughout the Gospels, itong scripture, we see Him reaching out to the marginalized. Yung ating Panginoon ay He treat as significant to that woman or to us. Amen? Na tayo nanalangin in about healing in sick or offering hope to the hopeless. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga wala ng pag-asa. He encouraged His children o tayo. So yet, this moment in Scripture that challenge our preconceived notions. Moment where Jesus seemed to act in a way that at first glance appear contrary to His character. Mababase din natin kasi bakit yung babaeng doon ay nag-appear, amen? Biglang natahimik ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya merong moment doon na there's a challenge. Amen? There's a challenge. So now, i-reveal ko na po yung title ng mensahe. Amen? So, parang talaga yung kaaway, Sige lang, that we pray that this, may smooth. Amen? So, glory to God. So, the title of this message is The Persistent Faith of a Gentle Woman Breaking Barriers to God's Grace. So, shout out sa mga nanay dyan. Amen? So, makaka-relate tayo dito. Amen? O maging yung mga tagasunod na ating Panginoon. Kasi bakit ito talaga dapat ating ginagawa. Amen? So, nung si Jesus ay umalis papunta sa lugar na malapit sa Tyre at Sidon, amen, may isang babae, na Kananian, na nanirahan doon. Lumapit siya kay Jesus. Amen? So, yung babaeng ito, to give you info o biological, ang babaeng ito ay wala sa misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam naman natin na in the first place, pumarito ang ating Panginoon para sa mga house of Israel, yung mga Jews. Amen? Bagkus tong babaeng ito, amen, kahit hindi niya kilala ating Panginoon, kasi sinabi daw, kung mababasa po natin sa Book of Matthew, amen, hindi po niya kilaan until, talagang, yung hinihintay niya yung pagkakataon. Kasi nga, yung anak niya ay nasasapian ng masamang espiritu. At alam niya na itong tao lang ang makakagaling. Amen? Continue natin. So, nung lumapit ang babae, nagmamakaawa at sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. He acknowledged, amen? He acknowledged na yung kanyang pamamahayag ay, this is the Lord. This is the living God. Amen? So, continue natin. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasabihan ng lubhang, pinahirapan ng masamang espiritu. Pero, hindi sumagot si Jesus, kaya lumapit ang kanyang mga tagasunog niya at sinabi, na paalisin ang babaeng ito. Kasi siguro ating Panginoon, tinitignan muna siya sa pagkakataon na yun. Amen? So, our passage today from Book of Matthew is the one such as
instance a story that confronts us with the profound and persistent faith of a Gentile woman. So, nagpersistent tong woman na to. Bakit kaya? Amen? Isa yung tanong. Meron siyang malalim, kaya tuloy-tuloy siya na nagmamakaawa sa ating Panginoong Jesucristo. Parang tayo nananalangin. Amen? Na mag-grant yung pinapanalangin natin sa ating buhay. So, the scripture is said shortly after Jesus' confrontation with the Pharisees and scribes, dahil bago siya pumunta dito sa lugar ng patungong Tyre and Sidon, no? Meron siyang kinumpronta ng mga Pharisees, no? Yung namamahayag. Amen? So, he has withdrawn to the region of Tyre and Sidon in a Gentile territory. So, in short, merong misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa lugaring ito. Alam naman natin na pag ating Panginoon, no, bigla-bigla na nagbibigay ng info na pupunta dito, pupunta doon. Amen? So, the desperate mother encounters him, a mother whose daughter is suffering terribly from demon possession. Alam ng inang ito na itong tao to ang makakapaggaling sa kanyang anak. Kaya ganun na lamang yung kanyang paghihintay. Kung sabihin natin, taon siguro hinintay niya. Di ba? Grabe tong ina na to. Kasi mahal na mahal niya ang kanyang anak. Sino ba namang hindi magmamahal sa kanyang anak? Di ba? Lalo at demonyo pa yung nagpo-possess. Amen? So, meron tatlo na karakter na binigay sa scripture na to. No? Na ating pong ma-apply sa ating buhay. Kahit na hindi man natin nakita physical ang ating Panginoong Jesucristo, bagkus pwede natin gawin. Amen? So, unang-una dito, bakit? No? Bakit ganun na lamang yung babae? Unang-una, she has a desperate cry. Amen? Nagiging desperado yung isang tao pag meron siyang gustong makuha. Meron siyang gustong pinapanalangin, meron siyang gusto na makuhang bagay. Amen? Itong babaeng ito, amen? Imagine, no? I-visualize natin yung scene na yun, no? Jesus seeking a brief of rest or respite, no? Akala ng iba, amen, na pumunta, no? Pumunta si ating Panginoong Jesucristo doon ay maghahayag ng salita, amen? Or, no? Magre-rest. Bagkus, meron siyang na-meet na woman, no? Yung babaeng ito, isa Canaanite, a Gentile, an outsider to the covenant people of Israel. Alam din ng woman na to, amen, na hindi siya, no, karapat-dapat. Bagkus, she comes to him with a heart torn by a mother's agony. No? Ito babaeng to, no, lumapit talaga sa ating Panginoong Jesucristo. No? Na kahit sabihin nito, di niya masyadong kilala yung taong to. Kahit sabihin natin, mayroon na siyang narinig na nagpapagaling ito. But yung dinadala ng nanay na to, no, yung kapighatian niya kasi talagang yung anak niyang babae ay napossess ng demonyo. At alam niya na kahit na hindi siya, no, kasali doon sa covenant ng Jews, lumapit pa rin siya sa taong to. Now, she comes to him na may tinik sa kanyang puso. Amen? So, this isn't just a physical ailment. Hindi lang to na sakit sa pangangatawan. Amen? It's a spiritual bondage that is tearing her family apart. Yung tipong nagpapahiwalay kasi kung maati pong mabasa yung Biblia, no? Pag ikaw ay may pamilya na napuposes ng demonyo, may karumihan, winawaksi ka. Amen? Lalo na pag naalalaman ng Pariseo. So masakit bilang ina na mahiwalay yung kanyang anak. Kaya siguro kung ma-visualize natin, hinihintay niya yung taong to. Amen? So, she pray and cry directly to our Jesus Christ.
matagal na pala niyang pinapanalangin. At yung pagkakataon na to, dumiretso talaga siya na walang pagdududa. Yung pagiging desperado na isang tao, hahamakin talaga yung lahat, di ba? Ganon talaga yun eh. But this woman, hinahamak niya yung kabutihan. Hindi kagaya ng iba na hinahamak yung kahit na mali, pinupursige. Kahit na hindi tama, talagang sinusutsut yung sarili. But itong babaeng ito, no? Amen? She desperately na malapitan niya yung taong to, ang ating Panginoong Jesucristo. Now, sinabi niya, "Have mercy on me, O Lord, Son of David." She noticed, amen? She noticed her addressed that Lord. At alam naman natin na pag Lord, acknowledging His authority. Ibig sabihin, itong taong to ay hindi basta-basta. Mayroong authority. Amen? And Son of David, ina-acknowledge niya na, ito ang Panginoon. Recognizing His Messiah. A title usually reserved for a Jewish understanding of the Messiah. Pag dati pala, pag sinasabi nating He is a Messiah, you are a Jewish. But this woman, even she is a Gentile, he acknowledged Jesus Christ as a Messiah. Amen? At yun ang nakaganda. At alam ng babaeng ito, o yung inang ito na, He is a Messiah. How about us? Amen? Dapat sana, na sinabi dito siguro ng woman, doktor, di ba? O manggagamot. O sabihin natin, albularyo. Di ba? Hindi eh. He say, Lord, Son of David. So, kilala niya tong taong to. Na dati na niyang pinanalangin. But what is Jesus' response? He answered her not a word. Parang, sabihin natin na, napalingon lang ating Panginoon Jesucristo. Baka, naisip siguro ating Panginoon, kung tayo yun, sinong taong to? Sino to yung babaeng to? Di ba? Isa deafening silence, yung tipong nakakabingi, nabingi yung ating Panginoon Jesucristo sa pagkarinig niya. For us who expect immediate compassion from Jesus. Sino mag-expect sa atin? Akala ko ba mahabagin to? Mabait. Bakit? No? Tinitignan niya lamang yung babaeng yon. So, yung time nito, medyo nagkagulo kasi nga, panay iyak ng iyak ang babaeng ito. Na gusto niya yung pinapanalangin niya sa harapan ng ating Panginoon ay mag-grant. But, the disciple, ito yung masakit, masaklap pa. No? Kasi annoying na siya, nagsisigaw na siguro tong babaeng ito sa kakaiyak dahil nga gusto niya na matulungan siya ng ating Panginoong Jesucristo. But the exclusive understanding of Jesus' mission urged him and sinisend away siya na pinapalayo siya kasi bakit? Pumunta ang ating Panginoon doon to rest. Kasi yun ang pagkakaalam ng kanyang mga disipulo. Kasi alam natin, pag ating Panginoon ay pumunta doon, nagsasabi siya ng mga guidelines kung ano yung gagawin ng kanyang mga disipulo. Bagkus, they saw her as an inconvenience, a nuisance. No? Yung tipong hindi siya komportable. Amen? Sa mga disipulo. Kaya binigyan ng space ating Panginoon. Subalit, this initial silence and the disciples' reaction teach us as a few things. So, mayroong pagtuturo pala. The way na mag-silence sa ating Panginoon, we give us space. Amen? Kaya sa mga tao sa atin, di ba? Pag mayroong tayong napagtanto sa ating isipan, we give us space. Na makapag-isip. Yun pala yun. In the first place, sometimes God silence isn't a sign of absence. Hindi siya nawala. But a testing of our faith.
Ibig sabihin, no? Kumbaga, ini-x-ray niya yung buhay mo. Kasi ganun yung ating Panginoon eh. Hindi siya tumitingin sa panlabas. Tumitingin siya kung ano yung nasa kalooban ng puso mo. Siguro, yung time na yun, in-x-ray niya yung puso ng babae kung talagang sincere to. Baka peke. Di ba? Baka pa, yung sinabi sa atin, bayad to. Di ba? Paluhod-luhod. Di ba? For the sin, for the vlog, di ba? Ganon. Amen? So, now, God is testing our faith. Kung talaga bang consistent ka sa iyong dinidesire. Pangalawa dito, our own prejudices. Yung pinsala and limited perspective can blind us to the desperate needs of others and the expansive nature of God's grace. So, isa dito sa atin, no, nililimitahan. No? Baka nagiging desperado ka lang kasi kailangan ng iba. O kailangan mo lang sa talagang, no? Kailangan mo na mapakita yung gaano ba kalawak yung kapangyarihan ng ating Panginoon. May gagrant ba niya yung aking pangangailangan? So, isa sa mga bagay na dapat natin gawin, kung talagang meron tayong dinidesire sa ating puso, no, dapat magiging desperado ka. In a good way. Kasi, ini-extray pala natin, Panginoon, yung puso natin eh. Baka, nagbabalat sibuyas lang tayo. Amen? Kasi kung minsan, nanalangin tayo, taon na, Lord, wala akong balita sa'yo, Lord. Ano na? Yung pinapanalangin kong dawan, ano na? Di ba? Yung pinapanalangin kong comfort, yung pinapanalangin kong breakthrough, finances, good health, Lord, sana. It's not a no to God, but meron siyang pine-prepare sa atin. Tinitignan yung gawa mo, kapatid. Hindi lahat ng bagay, pag sinasabi mo, ay talagang nagagrant. Kung minsan, tawag ito, yung ini-scan yan eh. Ini-scan niya ng ating Panginoon kung ito ba'y naangkop sa buhay mo. Kaya nakita na ating Panginoon na pwede siyang i-grant. Kasi bakit nagiging desperado tayo na, Lord, tulungan mo ko. So now, this is the second one. No? Na pag nagiging desperado tayo, kung minsan, yun nga, amen? Yun nga, nagiging challenging yung salita na ating Panginoong Jesucristo. Nagiging challenging siya. Bakit? He answered in verse 24. Amen? He said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But Jesus answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Ano ibig sabihin nito? Kaya pala, hindi makapagsalita ating Panginoon kasi nalaman natin Diyos na itong babaeng to, itong ina na to ay isa Gentile. Isa Gentile. At sinabi niya na ating Panginoon, siniugo ako para lang sa mga Israelita. At sa mga Israelita na parang tupang naliligaw, sabi natin Panginoon. So, kung ikaw yung babaeng yon, ano yung mafe-feel mo? Amen? At sinabi pa niya na ating babae, sumagot agad yung babae. Kasi desperada nga siya, di ba? Lumapit talaga yung babae at sinabi. Sinabi. At lumuhod pa. Di ba? Sinabi niya, lumuhod pa. Worship Him. So, sinabi niya, lumuhod ako para sa iyo, Diyos, natulungan niyo po ako. So,
pag nagiging desperado tayo, no? Nagiging challenge yung sitwasyon. Nagiging challenge. Lalo na sasabihan ka natin, Panginoon, na hindi ka kasali sa mission ko. Yung mission ko, yung mga Israelites lamang. Subalit, itong ina nito, no, nagpo-pursuit, lumuhod pa sa harap niya na wino-worship. Kung nanalangin pa, kumbaga, pag ito'y nanalangin, di ba, patuloy siya na mataimtim, nanalangin na tulungan niyo ako, O Diyos. At sinagot naman natin, Panginoon, sinabi niya, sa pamamagitan ng isang kasabihan, amen? Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. So, Jesus acknowledging this woman, a little dog. Oh, so, meron akong, tawag ito, explanation bakit sinabihan siya na dog. So, Jesus speaks, this word are even more challenging kasi bakit ginawa siyang hayop. No? In-example siya ng hayop. So, pag sinabi dito na I was sent only to the lost sheep of house Israel, this statement reflects a primary focus of Jesus' earthly ministry. So, pumarito ating Panginoon sa mga Israelita kasi yun ang kanyang ministry. Alam naman natin na those time na yung mga Israelite ay talagang nasasakupan na ng kasamaan. Gusto niya to na mawala sa pag-uugali ng mga Israelite, kaya pinadala siya. So now, the part of yung sinasabi na siya ay isang aso, no? Sinabi niya na the term of dog, amen? He is not the wild or scavenging street dog. Hindi naman in example ito na is considering yung tipong pet, yung kumbaga sa pamamahay nyo, 'di ba? Meron tayong mga pinangangalagaan mga animals na mga hayop. So, di naman siya kasali, hindi naman siya tao, 'di ba? Pero binibigyan natin ng pagkain. No? Binibigyan natin ng mga para mabuhay. Amen? Yung mga tira-tira. Amen. So, now, itong babaeng ito, no, does not give up sa kanyang pananampalataya. No? Mataga siya. No? Mataga ang babaeng ito. She approached him directly. Bakit naging matiyaga siya? Kasi bakit? He pleads herself, our God, na tulungan siya. It's a simple word. No? But her action ay talagang mapakitaan natin na ganun yung pananampalataya niya. And she said also, Lord, help me. My daughter possesses a demon. So now, the statement is, it is right na talagang pagbibigyan siya natin Panginoon Jesucristo. Sinabi nga kanina na it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Hindi na rapat sa kanyang mga nasasakupan yung pagkain ng tira. Bagkus itong babaeng to nagpo-pursue kahit na sinasabi na siya ay parang anak sa labas ba? O yung alaga lamang. So now, it speaks to the persevered racial, yung pinaghihinalang lahi. Iba. Yung perspective natin, Panginoon, ay naiiba siya. Bagkus, ito yung nakaganda. Ito yung nakaganda. It refers to the blessing of the kingdom. Bakit? Kasi patuloy, patuloy siya na yung binubuo yung karakter. Na kung ano ba yung gusto ng babaeng ito. Now, bakit nasabi na ating Panginoong Jesucristo? Siya ba ay nagmamalupit? No? Or hindi niya pakiramdam
hindi niya nararamdaman. But, ito ay a big no sa ating Panginoong Jesucristo. Alam na ating Panginoon yung kanyang puso. Amen? He was not expressing a lot of compassion. Kaya, sabi ko kanina, he testing her faith. Tinitest lang tayo. Or, dapat din tayong gumugol ng oras sa ating Panginoon, sa ating mga, dinedesperadong pinapanalangin in a silent. Kasi kung minsan sa atin, mga kapatid, gusto kasi natin ura-urada. Ayaw natin ng challenge sa ating buhay. Kaya, natatahimik ating Panginoon eh. Kasi bakit? Tinitignan niya muna kung ano yung kakayahan mo para sa Kanya. Kasi kung bigyan tayo ng pagpapala, kaya natin. Di ba? So now, the woman pursuing her desire na magamot ang kanyang anak. So, kahit na pinupush siya palayo ng kanyang mga disipulo kasi annoying siya, at kahit napansin ng babaeng ito na bakit naging, sa damdamin niya, bakit ganito ang taong to na nilapitan kong Diyos. So, the woman didn't stop to her prayer. She didn't stop na mabigyan ng magandang resulta because she have an astonishing faith. Ito yung pangatlo ngayon. Merong karakter ang babaeng ito na nakitaan ng ating Panginoon na kahit binigyan na ng challenge ang babaeng ito na hindi agad sumagot ang ating Diyos at hinantulad siya na isang aso o anak o lahi sa labas. Amen? Ma-visualize natin na grabe itong babaeng to. Amen? Nagpe-pursue sa kanyang pananampalataya. At sinabi niya sa verse 27, and she said, "Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Na kahit, na yung aso ay kinakain yung mumo, ng kanyang amo sa pagkainan. Yet, Jesus answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from very hour. So, na-healed yung sakit ng kanyang anak. Sa anong pamaraanan? Sa kanyang pananampalataya. Kasi sinabihan niya ating Diyos na, Panginoon, na kahit yung mumu ng pagkain ng kanyang, yung amo, di ba? Ay pwede. Kasi bakit? The woman's faith, ito yung isa sa nagpaantig sa ating Panginoong Jesucristo. She does not argue. Gusto niya yung yung miracle na ma-answered ang kanyang pinapanalangin. She never retreat in shame. She does not take offense. Instead, she humbly. Kaya ito dapat yung, bigyan natin ng pansin sa ating sarili. Na kahit inuusig tayo, amen? Kahit na meron tayong narinig na masama sa atin, or even na ini-example tayo sa iba, kapatid, huwag tayong makipag-argue. Amen? Kung nananalay tayo yung pagiging Kristiyano natin, amen? Huwag tayong ma-offense sa kanila.
Kaya ito ang ginamit ng ina ito. Dahil alam niya, ito lamang tao ang makakasagot sa kanyang dinadalangin. Kaya, hindi siya umalis na napahiya. Subalit, binigyan siya ng pagpapala. O Jesus answered her prayers. At isa rin to sa nagpaantig sa puso nating Panginoon na kaya binalikan siya at sinabi na, "O woman, great is your faith." Napakalaki na yung pananampalataya, ina. Kaya, yung hinanaing niya o yung mga hinanaing natin ay nagagrant dahil sa ating malaking pananampalataya. Kahit man na she is not asking for na full na bread or full na pagkain sa pagkainan. Kahit sabihin natin na tira-tira, pwede na po yun, Lord. Mapagaling mo lamang yung aking anak. Amen? So, now she acknowledged her position as an outsider. Kasi sinabi nga doon, di ba? Na, yet even the little dog eat the crumbs which fall from the masters. Ina-acknowledge niya na ako'y, sabihin natin, pet mo lamang or yung alipin or outsider na hindi kasali sa misyon. Lord, still, kailangan ko pa rin ng pagkain na ito, hindi man buo. So, now, she understands that Jesus' power and grace are so abundant that even overflow is sufficient for her desperate needs. Alam ng babaeng ito na malawak ang kapangyarihan nating Diyos, subalit gusto niya lamang yung tira-tira. Kasi alam niya, mapagaling lang yung kanyang babae anak ay okay na siya. Ito kasi yung mahirap sa atin, tao. Na pag nabigyan lang tayo na kaunti, nanalangin tayo dati na gusto lang magkatrabaho, ngayon nagreklamo tayo na maraming ginagawa, maliit yung sahod. Amen? But, i-visualize natin pinapanalangin natin, binigay na. Meron pa rin reklamo. Yung itong babae nga di ba? Sabihin natin, labas siya sa misyon nating Panginoon. Kahit na yung sabihin natin na crumbs, yung mumu, yung tira-tira ng kanyang amo, di ba? Ay still, she bless this receiving blessing. Amen? So, her humility is surprisingly impressive. Kahanga-hanga. So, dapat ito sana yung karakter na dapat nating i-build up sa ating bawat buhay. Yung faith na hindi natitinag, na kahit sabihin natin, Lord, kahit ito na lamang, amen, makakain lang, amen, mayroon lang good health, kaya sabihin natin, gabundok yung ating trial sa buhay, Lord, mapagtagumpayan ko lang, makatulog lang ako ng peace, di ba? Ipasalamat natin yon sa ating Panginoon. So, and then, Jesus' declaration, nagde-declare siya ng himala kasi hindi lamang na yung sinabi ng woman na yun, nung ina na yun. Subalit, pinakitaan siya ng kahangahangang pananampalataya. So, hindi lamang magtatapos ito sa ina, sa karakter na to, in-example dito, kundi dapat sa ating bawat buhay. Amen? Na tumanggap tayo ng challenging sa ating buhay upang ma-build up yung faith at meron tayong dapat na ma-build na kamangha-mangha na pananampalataya sa atin. So, what's the lesson from the Canaanite woman? Ano ba yung lesson na makukuha natin na pinapahiwatig sa scripture na to? So, unang-una, the persistence of prayer.
So, this is the first lesson. Yung persistence? Yung patuloy. Amen? Marugdog. Amen. Hindi siya, hindi nagsasawa, hindi nakakalimot, na talagang nanalangin yung babaeng ito. Kaya sabihin natin, personal kasi yung Coach Jeff. Oh, pero he acknowledged our God. Amen? Kung ikaw yung nasa senaryo na yun, pag sinabihan ka lang, hindi ka kasali sa mission ko. Amen? Hindi ka pwede na kumain sa pagkainan. Subalit, nagpa-pursue siya, persistent yung kanyang prayer. No? This woman teaches us to never give up in prayer, even when faced with silence or apparent resistance. Na kahit sabihin natin, pinabayaan ka na kasi silence na lang tahimik na lang wala nang sagot. Amen? Patuloy siya nanalangin. Her desperate cry, her unwavering request, ultimately moved the heart of God. Yun pala, nakikinig lamang ating Panginoong Jesucristo kung tayo ba'y nagpapatuloy. Amen? Yung sincere ba tayo sa ating pinapanalangin? Amen? Kaya dapat, pag meron tayo na pinapanalangin, dapat consistent. Amen. Kaya kung minsan, sa ibang tao, nakikita natin, grabe. Bakit sa kanya, Lord, na-answered prayer na, month lang. Sa akin, taon na Yung pinapanalangin kong dawan, saan na, Lord? Di ba? So dapat, yung key pala nun is to be persistence. Amen? Chat na lang chat. Amen? Tawag na ng tawag. Amen? So, ipanalangin talaga natin. Day by day. Para hindi lamang yun na ma-acknowledge natin kasi mag-grant talaga natin, Panginoon yun, but to build up our pananampalataya, our faith. So, pangalawa, the humility of true faith. Amen? Isa ito sa maganda din na dapat nating isabuhay, yung humility. The woman, she didn't demand. She pleaded. Hindi siya nagdidemand na, Lord, ikaw yung Diyos, alam ko, naghihimala ka. Hindi ganun She pleaded. Talagang she humbly na nanalangin sa ating Panginoon. She didn't assert her rights. Hindi niya sinabi na, anak mo rin ako. Di ba? Nasasakupan mo din ako. Hindi. She recognized her need and God's abundant grace. Na sinasabi niya, maawain ka na, Panginoon. Anak mo ko. Amen. Ako'y nanalangin sa iyo. So, binabalik niya yung pagiging pagpapakumbaba niya. The humility, gratitude, So, the true faith is characterized by humility. Kahit sabihan na tayo ng gaano ka kasama, ganito kasi yung ginagawa mo, amen? Hindi ka kasi ganyan, even that, she depends our God's sovereignty. Amen? Diyos na yan Makipag-argue ka pa ba? Di ba? Lalo na't alam mo, amen, na ayaw ng Diyos yung ganyan. Kasi bakit? Alam na ng Diyos yung hinihingi natin Alam na ng Diyos yung babae na gusto talaga niya mapagaling yung kanyang anak, bagkos hinihintay lang ating Panginoon na yung puso mo na maantig siya sa iyo. Amen? Pangatlo, the expansive nature of God's grace. Dapat mapalabas natin to sa ating Diyos. Amen? Hindi dapat natin to, na, Lord, alam ko na makapangyarihan ka. Kung makapangyarihan ka, isave mo ko, di ba? Bigyan mo ko ng ganito. Hindi. This is
perhaps the most crucial lesson, no, to this scripture. Jesus' initial focus was on Israel. Alam naman natin. Nagpo-focus siya. Ganun tayo sa mga misyon natin. But, this woman, a Gentile, demonstrated a faith that transcend ethnic and religious boundaries. Hindi lamang, no? Hindi lamang na ating Panginoon ay nag-focus, amen? Bagkus, merong mga taong ginamit na mapakitaan natin ating Panginoon ay pwede pala na ma-expand. Amen? Pwede pala tayo na mga hintil, mga Gentile, na mag-transcend. Kung ano yung mga pinapanalangin natin. So, her faith, no? Dito nagsisimula na her faith become a catalyst for Jesus to reveal the universality of God's salvation. Yung tipong nagpapaalingaw-ngaw. Nagpapaalingaw-ngaw na hindi lang sa Israelite ang misyon nating Panginoon. Subalit, siya yung nagpapaalingaw-ngaw na yung misyon nating Panginoon ay buong sangkatauhan. Amen? At ito yung nakaganda kasi kasali na po tayo doon, mga kapatid. Amen? God's grace is not limited to any one group of people. Hindi lamang sa Israelite, bagkus sa atin, mga labas. Amen? Kaya tayo nandito, amen, para ma-receive ating Panginoon at ma-proclaim ano yung kanyang layunin sa mundo. Amen? It extends to all who believes in Him. Lalo na, alam naman natin na mas marami sa mga Jews, sa mga Hintil ang nakakilala at tumanggap na sa ating Panginoon. Kaya mag-expand ito. Amen? So, the story is the Great Commission. Amen? Dito nagsisimula na kahit papano, kung tayo ay nag-extend, mayroong komisyon, kapatid. Mayroong gantimpala. Kahit nalaway lamang, di ba? Yung knowledge, yung wisdom sa kanyang salita ay naituro mo sa iba, kapatid. It's a Great Commission. Kasi, yun naman ang gusto talaga nating Panginoong Jesucristo. Na kahit yung pagka-resurrect niya, di ba? Yun yung kanyang binigay sa kanyang mga disipulo. No? To proclaim to all nation of His word. Amen? Mapalaganap yung magandang balita. At isa sa mga lesson din is just a challenging our produces. No? Produces yung kahit paano napinsala tayo. Amen? Napinsala yung dignity natin, yung pagkatao natin, merong hinantulad sa atin, still, no? Still, we need to force to examine our own heart. Amen? Hindi ibig sabihin na talagang matalino ka na, ganun ka na kalakas, meron ka din kahinaan. Kaya dito tayo hinihimok, no? Sina-challenge sa ating buhay. Yung merong mapinsala or mabroke tayo sa ating buhay. Kasi kung wala tong pinsala na to, yung procedures, yung pagka-challenge, kapatid, hindi natin maramdaman na merong Diyos. Amen? Ginamit ito, no? Na mabroke tayo para lumapit tayo sa Kanya. Maka-acknowledge tayo sa Kanya. Na hindi tayo makalimot sa ating unang, no? Minahal, unang nagmahal sa atin. Amen? So these stories shatter those comfortable boundaries and remind us that God's love embraces all humanity. Hindi lamang hantong sa mga Israelites, kundi sa mga Hintil. Tayo po yun, mga kapatid. At praise God. Bakit? Kasi sinali tayo, nasali tayo. Amen? So we are called to be a channel of that grace and not only a gatekeepers lamang. So, mas lalo tayo mabless, kapatid. Amen? Kasi we are now, no? Binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon na mag-bless
to this chalice of blessing. Amen? And lastly, of lesson is faith that sees beyond the present. Yung tipong kahit wala ka, no? Kahit na malayo pa or hindi mo nagtatanaw pa yung ano ba yung tinatahak mo, but still you have a faith, pananampalataya sa Kanya. Kasi bakit? Nagdedepende ka na sa Kanya eh. Alam ko, Diyos, na magagrant mo yung pinapanalangin ko. Amen? Pinapanalangin ko, ano yung sabihin natin yung mga dinidesire natin na bahay, kotse, di ba? Komportable na pamumuhay, mga guidance, may guide tayo, mabalanse yung mga finances, di ba? Hindi tayo pagkukulangin, mga ganong bagay. Dapat meron talaga tayo na pananampalataya kagaya ng ina na to. Amen? Na matagal na niyang pinapanalangin. Kaya ganun na lamang yung pagka-desperada niya. Nung nakita niya ating Panginoong Jesucristo, na kahit na merong challenging sa kalagitnaan nito, patuloy siya, no? Patuloy siya nagbibuild ng kanyang faith. At yun yung tinatawag na antonishing, no? Yung kamangha-mangha na pananampalataya. Wala pong ganun, kapatid. Siguro sa percentage ng tao, siguro masasabi ko 10% in the 100%. Kasi likas sa tao na talagang nag-give up na lang, di ba? Minsan nga, no, na mababasa natin sa mga news, no, yung pinakamataas na tawag nito, crime o yung sakit yung pagbibigti, di ba? So, kapatid, wag natin sayangin ating buhay, no? Dapat we need to, no, iluluk natin beyond even the silence, no? In the challenging world, no? Dapat meron tayong Kristo na nagbibigay sa atin ng hope to our hopeless life. So now, the conclusion is, sinasabi dito, no? The Canaanite woman, once an outsider, becomes a model of extraordinary faith. Na kahit siya ay ordinaryo na babae at labas siya sa misyon natin, Panginoon, no? Binigyan pa rin siya ng extraordinary na pananampalataya. At isa pa, nagiging modelo siya ngayon ng sangkatauhan. Na hindi lamang sa Israelite bagkus, pinapawatig ng babaeng ito na pwede tayo. Kung nagawa niya to, magagawa din natin. Amen? Dapat meron talaga tayo na binibuild up na yung pambihira na pananampalataya. Kasi isa ito sa hinahanap na ating Panginoon. Amen? Kaya nagagrant yung ating mga panalangin kasi bakit? Meron tayong marugdog. Meron tayong malalim na pananampalataya. Hindi lamang na meron tayong Diyos kasi bakit? Meron tayong gustuhin. Kasi alam naman natin sa panalangin natin, merong yes, merong no, at saka wait. Marahil yes, kasi bakit? Alam ng Diyos na talagang angkop sa iyo. Marahil no, kasi bakit? Masisira yung buhay mo. At maybe, waiting, kasi bakit? Binibuild up, kulang yung proseso na faith para sa iyo. So now, the story is as a beacon of hope. So isa sa mga nagpapahiwatig na tanglaw, ilaw, for anyone who feels like an outsider. Marahil, tagalabas kasi ako. Hindi pa kasi totally accept ko yung ating Panginoon. Hindi, kapatid. No? The key is you actually acknowledging God. No? Ito yung pagkakataon na nakikinig na ang ating Diyos. Amen? Lalo na sa mga tao, no, na nagbabackslide. Amen? Yun ang mga nanlalamig. Kapatid, i-pursue natin ang ating nasimulan. Sayang naman. Di ba? Kaya, kung minsan,
kung meron man tayong kaalitan, di ba? Sabihin natin may kaalitan sa loob, i-desperate natin ating sarili na makinig. Bahala na yan siya. Kasi Diyos, no? Diyos ang ating sinasamba, hindi tao. So kung meron man tayong fini-face natin mga situation na imposible sa atin, amen? No? God is possible na Kanya pong magawa yan. So, i-remember na natin na yung woman sa Tyre and Sidon na her persistence, her humility, dapat meron sa atin to. And her profound faith unlocked the boundless grace of Jesus Christ. Kanya pong, napa-open. Amen? Na hindi lamang nalilimitahan dun, kundi limitless na. Amen? So, we need to learn from her today na we need to approach our Lord God every day. Hindi lamang na meron kang pinapasa na problema, dun ka lamang na tumatawag sa ating Diyos. Bagkus, kahit na pagising natin, di ba? Magpasalamat tayo sa gift of life, sa hininga natin, sa kalakasan natin. Amen? Na trabaho pa tayo ng maayos, nakapagpasahod pa tayo, meron tayong trabaho na maganda, di ba? At huwag tayo puro reklamo. Kasi alam na natin, pag tayo ay nagreklamo, no? Kahit sabihin natin na hindi ka kasi ganyan kagaling, di ba? Kung tayo yung woman na yun, sinabihan ng isa siyang aso, hinihantulad siya sa isang aso, anong mararamdaman natin, di ba? So now, let us remember that the gospel of Jesus Christ is for every single person or to each and every one. Amen? So, lahat po ito ay para sa lahat. Hindi po madamot ang ating Diyos. So, now, we need to cry out. No? We need to cry out sa ating mga pinapanalangin. Patuloy lang po tayo. Be a persistence sa ating pinapanalangin. No? Bigyan na, i-characterize natin yung being humility to our faith. Kasi pinapanalagaan natin, so meron talaga tayong humility. Amen? At i-proclaim natin na malawak yung kapangyarihan nating Diyos. At sabihin natin yung grace ng ating Panginoon ay pwedeng-pwede sa bawat isa. Hindi lamang hantong doon sa atin. Amen? At encourage natin yung bawat isa na ganyan talaga yung buhay. Mayroong challenge. Kung minsan masaya, bukas hindi na. Ngayon mahal ka, bukas hindi na. Di ba? So, kailangan nating tanggapin. Kailangan nating tanggapin kasi bakit isa yun sa mga nagpapatibay sa ating pananampalataya. Amen? So, nawa, maintindihan natin or kung di man natin naintindihan, no? Patuloy lang tayo magbasa ng salita nating Diyos. Libre po yung Biblia. Meron man nang sabi na hindi mo talaga maintindihan, kapatid, lumapit ka sa mga nakakaintindi. Sa ating mga leaders, pastor, di ba? O i-search mo kay Pastor Google or kay Pastor AI, di ba? Merong mga babasahin. Amen? Huwag mong limitahan yung oras mo. Mas maganda, no? Huwag mo sayangin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Scroll up ka dyan sa social media. Kung minsan, magbasa din tayo. Amen? Para mas makita natin kung ano yung mas komportable sa buhay natin. Yung tipong sakto na yung ganitong buhay. Amen? Nakakasustain ka. Amen? At yung tipong meron tayo na pinanghahawakan. Kasi hindi lahat ng bagay, pera yung sagot. Yung iba nga, gaano kayaman, di ba? Hindi nagagamot ng kanilang sakit. Bagpos, meron tayong Kristo. Amen? Lumapit tayo sa Kanya, manalangin tayo. Kung meron tayong mga ministry, amen? Kung gusto mo na tumulong, amen? So kapatid, patuloy lang po tayo, no? Kasi
Gaya nga sa title, no, yung mensahe, no, Persistent Faith of a Gentile Woman. Amen? Ito yung nag-break sa barriers na mabigyan tayo ng grasya ng ating Diyos. Kasi yun lang lamang yung gustuhin natin di ba? Na mabigyan tayo ng grasya ng ating Panginoon. So tayo po ay tumayo, no? Manalangin tayong pangwakas. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan mo natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos at sa pagkakataon na mapakinggan namin yung nireveal mo na salita. Na hindi man namin masyadong naintindihan ng Panginoon. Nagpapasalamat pa rin kami, Panginoon, na ginamit mo ako, naintindihan yung mga sinasabi ni Coach Jeff or yung mga nireveal sa iyo na mas patuloy na mangaral o magsaliksik sa salita mo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy mo kami, Panginoon, na patnubayan at gabayan, lalo na sa pag-aaral ng salita, O Diyos. Kung saan man kami dako ngayon, Panginoon, nawa patuloy mo kami na pag-aalabin sa iyong salita. Kung ano man yung nasimula namin, Panginoon, hanggang dulo, O Diyos, mawala man kami sa mundo ito, Panginoon, dala-dala namin ito, nawa, O Diyos. At pinapanalangin ko, Panginoon, na hindi lamang na ako ang tatayo, Panginoon, si Coach Rich, Pastor Remel, Panginoon, sa lahat ng mga tao na may potensyal, O Diyos, na nakikinig, maging sa online, nawa, gamitin mo rin sila, Panginoon, at ma-realize na gaano, na kasaya, gaano, no, kaganda na maghayag sa iyong salita. At pinapanalangin ko, Panginoon, na makuha namin tong karakter na inyo pong hinahayag sa pamagitan ng isang ina nito, O Diyos, na naging desperate siya. Iniyak niya sa iyo yung kanyang pinapanalangin dahil dito lamang siya kumukuha ng kalakasan. Dito niya lamang na makamtan yung kanyang gustong maramdaman. O Diyos, alam namin na sa gitna ng katahimikan, merong mga challenges sa aming buhay. Bagkus, alam namin, Panginoon, na nandyan ka. Patuloy lamang kami na nanalangin sa iyo, Panginoon. Hindi man namin na mabigkas lahat o yung mga gustuhin namin. Bagkus, alam namin na meron kang piniprepare sa bawat buhay namin. Maraming salamat na patuloy mo kaming pinagtitibay sa aming pananampalataya na makuha namin yung kabangha-bangha na karakter nito, Panginoon, na isang babae. Itong isang babae ito na nawa makuha namin ito, Diyos. Sa buhay namin na hindi ito mawala sa amin. Bagkus, ito ay mapalaganap pa namin, Panginoon. Pinapanalangin ko, Diyos, na hindi lamang na amin pong mabasa lamang, kundi amin din na may pangaral sa iba. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy mo kami na binibigyan ng mga pagpapala, O Diyos. Mga lesson sa aming buhay na dapat na mag-stand still kami. Magre-rely kami sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa aming sariling kakayanahan, sa sarili naming katalinuhan, kundi sa bawat oras na ginugol mo sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mo kami na pag-arian. Patuloy mo na ihahayag sa amin yung salita mo, O Diyos. Bagkus sa mga kapatiran, Panginoon,
Kami po ay nalulungkot na sila po ay nanlalamig. Bagkus alam namin, Panginoon, na meron kang mission sa kanila. At pinapanalangin namin na manumbalik ang kanilang pag-aalab sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na may kayat ulit at maami pong mananahan, Panginoon. Nasa amin po na babalik dito sa iglesia. Welcome po sila, O Diyos. Babalikin mo lamang sila, Panginoon. Iparamdam mo sa kanila yung pagmamahal, O Diyos. Maraming salamat, Ama, na sa iglesia nito, pinaparamdam mo yung unity, yung pagmamahal as a family church, Panginoon. Maraming salamat, patuloy ka na pagharian, patuloy na ihahayag yung salita sa mamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Lahat ng anak ng Diyos ay masabi ng Amen at Amen.